Inireklamo ng isang IT company ang isang babaeng manager ng GMA News TV dahil sa halos 7 milyong pisong cheque nitong nagtalbugan. Inireklamo rin ang suspect ng panluloko umano sa iba pang kumpanya at ilang katrabaho. Iginiit naman ng GMA, hindi nito kinukonsinti ang anumang panlilingla ng sino mang tauhan ng network. Nakatutok si John Consulta. Dumulog sa NBI ang isang IT company na nagbebenta ng mga computer at iba pang gadget matapos daw silang maloko ng 6.7 milyon pesos. Ang kanilang inireklamo, si Angela Maurin Directo, isang program manager sa GMA News TV. Pakilala daw ni Directo, konektado siya sa Cheat Charm Trading na may tanggapan daw sa Las Piñas. Madali niya nakukuha yung loob. And alam niya siguro yung pasikot-sikot kung paano bilugin or pauohin yung kliyente. I-deliver ng kumpanya kay Directo ang in-order nitong 215 units ng laptop, desktop at tablets kapalit ng 4 na post-dated checks. Pero laking gulat na lang nila nang tumalbog ang lahat ng cheque na inisyu ni Directo. Nag-text pa raw ito noong April 10 na pinopondohan na niya ang bank account. Sabi niya na medyo mahaba lang daw yung pila, nakapila yung yaya niya. Tinawagan namin yung bangko, chinek namin kung ano yung situation sa bangko, and then wala namang pila. And then after that, hindi na namin siya makontak. Wala na, patay na yung phone niya. Pinuntahan namin yung company, which doesn't exist. Bahay pala siya, hindi kumpanya. Ayon kay Attorney Cesar Bahani, hepe ng Anti-Fraud and Action Division ng NBI, ipapasugpi na raw nila ang akusado para makuha ang kanyang panig. Interviewin natin, kuha na natin ng statement sa affidavit yung mga biktima, paano ba nangyari, establish natin yung elements ng crime ng estafa, yung deceit or abuse of confidence, saka damage to the victims. So para estafa to, pero kung malaki to, pwede maging syndicated estafa to. Nakatanggap na rin ang GMA ng mga reklamo ng fraud at estafa laban kay Directo mula sa iba pang kumpanya at individual, kasama ang ilang mga opisyal, empleyado at talent mismo ng network. Sa isang statement, sinabi ng GMA na hindi nito kinukonsinti ang anumang panloloko ng sinuman sa network. Nagsasagawa na rin ng investigasyon kung ginamit ba ni Directo ang GMA sa kanyang mga personal na transaksyon na inireklamo ngayon. Handa rin ng GMA na makipagtulungan sa lahat ng may mga kaparehong reklamo laban kay Directo. Kwento ni Hiron, ang modus daw ni Directo, kumuha ng mga laptop at tablet para maipasa sa mas murang halaga sa kanyang mga investors na pang-iengganyo lang pala para makakuha siya ng mas malaking pera. Ganun pala yung scheme niya, na bibili sa'yo ng units, and then, well, yung perang ginagamit doon is from her investors. I think doon sa mga co-workers niya. So, invest mo na halos lahat kung ano yung meron ka. Kasi, bulag yung amount nung pagbalik sa'yo. Sinusubukan namin kunin ang pahayag ni Directo, pero hindi na ito pumapasok mula pa noong April 11. Hindi rin ito sinasagot ang aming tawag. Hindi pa malaman kung nasaan ngayon si Directo, pero sabi ng NBI, kung nakaalis man ito ng bansa, maaaring hilingin ang tulong ng NBI Interpol. Kung yung bansang pupuntahan niya ay yung bansa na may extradition treaty sa Pilipinas, pwede yun. Pwede siyang mapabalik dito sa ating bansa para harapin yung mga kaso laban sa kanya. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Nagkaroon ng solar flare o yung pagsiklab ng apoy sa araw. Kuha po yan ng National Aeronautics and Space Administration o NASA. Naglikha raw yan ang malakas na pagsabog ng magnetic plasma. Ayon sa mga scientifico, wala namang direktang panganib na dala sa mundo ang solar flare dahil hindi naman ito nakadirekta sa ating planeta. Pero ang ilang solar flare noon nakaapekto sa ilang satellite sa kalawakan na mahalaga pa naman sa ginagamit nating teknolohiya gaya ng cellphone at internet. Sabi naman ng Pag-asa, walang kinalaman ng solar flare sa matinding init ng panahon na ating nararanasan ngayon. Si Mel Tiangco, ang inyong kapusong totoo. Noong nakaraang buwan, itinampok natin ang 3 taong gulang na batang si Charmel Manalon.
ang akala po ng kanyang mga magulang na simpleng pamamaga ng kanyang kanang mata. Natuklasan na isang seryosong tumor na pala. Balikan at kamustahin natin si Charmel. Nang iniluwas ng kanyang mga magulang mula Taal, Batangas papuntang GMA Kapuso Foundation, namamaga, nagmumuta at namumula ang mata ni Charmel. Pero matapos lang ang isang linggo, bigla na lamang nagkaganito na. Lumuwa ang kanyang kanang mata. Natukoy ng doktor, may tumor sa mata si Charmel. Ang nakakatakot, isa sa mga kinakatakot namin sa mga retinoblastoma, lalo kung advanced. Kasi ang retinoblastoma, di ba meron tayong ang retina nandyan, ang optic nerve nandito lang. After the optic nerve, brain na. So kung apektado ang optic nerve mo, hindi malayo na pwedeng kumalat siya hanggang sa brain. Tuluyang nasira at nabulag ang kanyang kanang mata, kaya kailangan na itong tanggalin. Pero bago ang operasyon, kailangan sagipin ang kanyang kaliwang mata. Kaya sumailalim si Charmel sa chemotherapy session. 2 linggo matapos ang kanyang pangunang chemotherapy, ito na ngayon si Charmel. So that's a very good sign. Ang ibig lang sabihin nun, makikita natin how responsive this tumor is to the treatment. Nagbago pati personality bata. Noong una siya dito, naalala mo dito, takot na takot. Oh, ngayon di nag-chemo na siya, nasasanay na siya doon sa company ng ibang mga pasyenteng nag-chemotherapy. Laki na niliit. Halos nga, pag tinawa, kalain mo lang, ay parang malabo lang yung mata o nagmumuta. Umimpis ang buhok ng bata dahil sa chemotherapy. Pero sa unang pagkakataon, nakita naming ngumiti si Charmel. Kamusta ka na? Mabuti po. Mabuti. Ano pakiramdam mo? Masaya. Wish ko po kumaling na ako. Ngayon masaya na siya, nakakalaro na siya, nakakakain na siya. Katigit po sa lahat, nakakatulog na siya ng maayos. Lalong umapaw ang saya ni Charmel nang sorpresahin namin sa kanyang kaarawan. Happy birthday, Charmel! Kung dati sinusubuan pa si Charmel, ngayon ganado at mag-isa na siyang kumakain. Sa totoo lang po, sa 4 years na yan, hindi naman po sa pag-aano. Ngayon lang po siya nakatikim ng handa. Una po, nais ko po magpasalamat sa Diyos kasi po, dahil po sa Kanya, may mga tao pong tumulong at nagbalasakit po sa anak ko. Sa lahat po ng bumubuo ng GMA Foundation, sa lahat po ng tumulong sa Kanya, sa mga donor po, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyo. Hello pa! Thank you pa! GMA Kapuso! Kakatuwa naman na makita na napakalaki talaga ng pag-asang malampasan ni Charmel ang kanyang karamdaman. Kaya lang kakailanganin pa po ni Charmel na dumaan sa 6 pang chemotherapy sessions bago po siya maoperahan. Naway patuloy nating suportahan ang bata hanggang sa siya'y tuluyang gumaling. Para po sa inyong donations, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwilier. Maaari po kayo mag-log on sa www.kapusofoundation.com. Susunod, ang video na yan ng aso na hindi iniwan ng kapwa aso. Ayun, yung nakahandusay na aso, yung kulay brown, na nasa gasaan. Aramina, ayan, napahiyak ng magbigay ng payag tungkol sa pagdidemanda niya laban sa kanyang kapatid na si Christine Reyes. Kung si superstar Nora Honor gustong gawing national artist, bakit hindi rin daw kilalanin ang star for all seasons naman na si Gobernador Vilma Santos? Tututukan natin ang mga balitang yan sa pagpapatuloy ng 24 oras.